Ang topic na gusto na kong dalon sa inyo, singtak na sa gabi gintaytulan ko ini siya, Experience the Goodness of God. Experiencehin ninyo ang kayo sa Diyos. Siguro makasiling ka mo, anong kayo kami minatay kita karon? No, mga auto. Kung nagabati ka mo sa kanta, goodness of God, perti kang nami pamatian mga kauturan. God is good. Ano? All the time. All the time, God is good. God is good. Ang atong kitex. Makita siya sa Bugna 14, versikulo 13. Kag nabatian ko ang tingog gikan sa langit nga nagsiling, bulahan ang isulat mo, bulahan ang apatay nga nakakapatay kutob karon sa Ginoo. Bulahan sa pagkamatod nagasiling ang Espiritu, agod nga magpahuway sila sa ila mga pagpangabudlay, kaya ila mga binuhatan nagasunod sa ila. Nakaputa. Gamanan ko lang tugtuban ng mga Diyos, nga kas kita saan sa mga langit, Ginoo, salamat. Nga ikaw karon nagingupod sa amon, salamat Ginoo, ikaw magagiya sa mga pulong among pagatunan karon sa pagpadasig sa amon, sing katapusan nga adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Dalon ko kamo sa isa ka istorya sa panahon ni Elias. Siguro nakabati kamo kay Elias, mga utod. Ini nga panahon sa kinatawag apostasy sa katauhan sa Israel. Anong apostasy? Ang apostasy, nagapaintindi sa aton nga mga tao sa sinaang lugar ay nagkilala sa Diyos. Ang ilang ginahuna-huna, puro tanan kinalibutan, mga kauturan. Amo ini ang panahon ni Akab. Dumdumo naton nga si Akab isa kahari isang Israel. At ang mga utod na himo siya nga nagpalayo sa Diyos tungod kay nakapangasawa kay Jezabel. Pagkatapos, ini si Jezabel, gikan ni sa Sidon, mga utod, anak ni Sanghari, meaning prinsesa siya. Amoy ning Jezabel ang nagpapalayo kay Akab sa iyang Diyos. Kada mo gihapon nga Jezabel nagpagpalayo sa katauhan sa Israel sa pag-alagad sa matuod nga Dios, kag ila ginintroduce sa Israel ang butig nga mga Dios. Dumdumo naton mga utod sa sinang panahon, ang Israel ginalibutan sang pagano nga mga katauhan. Tungod sina si Elias ang mga nagsabdong kay Akab. Siling ni Elias, siling ni Akab, pagpakita niya kay Elias, siling niya, yari na gali ang manog pagamo sa Israel. Talawangin niyo ang senaryo. Ang tao nga nagahimo sang katarungang ginaisip ng mga sasala. Ang tao nga nagahimo sang hindi maayo ginaisip ng matarong. Kag kung paano sa panahon sa Israel, among gihapon sa panahon naton karon. Kay parang ni Sako. Hindi ba ang taong matarong ginaisip sa mga tao sa kalibutan na dili maayo? Masiling na tao sa kalibutan. No ano mo din nyo ba? Kanamit ko ba? Boy, nami yung tanduhay kanamit. Kita mo ano? Ang tao na nagkinabuhi na matarong ginaisip na makasasala. Pero ang tao na nagkinabuhi sa hindi matarong ginaisip nilang matarong. Masiling na, sikat ka kahapon, pre ba? Ay di, paano? Kadulit-dulit, tapos siga-siga, ginadayaw-dayaw pa. Amoy niya ang atong kalibutan, mga utod. Kag-amoy ng kalibutan sa panahon ni Elias. Tungod sinasiling ni Elias kay Akab. Siling niya karon, padalas ang imong mga saserdote kag manalagna sa bukid sa Carmelo. Kaya aton mapangatud-an kung sino ang matuod na Dios.
Tuod man mga utod, gindala dito ni Akab ang mga saserdote, kag ang mga propita ni Baal, 850 kabilog. Kag ang mga tao sa Israel in order to witness the showdown. Tuod man si Elias, ang iyang katugbang mga utod, 850. Apang sa sining panahon si Elias wala nagbatyag sa kahadlok nga siya nag-inusara lamang o nag-isa lang siya. Tungod kay si Elias na sayod nga ang Diyos sa langit kaupod niya. Nagkaintindi lamang nga ang Ginoo wala nagapili sing damo nga siya makigupod. Ang Diyos makigupod sa tarong matarong dito sila. Abaw. Siling ni Elias sa ila, hala sige, maghalag kita karon. Halag ka mo una, kay damo ka mo, ari baka. Hindi pagbutangan sang kalayo si dalong sang halag. Kundi, ano ko do? Pangamuyo ka mo kay Baal nga magpadala sang kalayo para masunog ang halag. Tuod man, 850, labot ang sinhala dito. Hala, sige, ampo, kay Baal, sayaw-sayaw sila, kag sa ulihi, nagpilas ang ilang mga kamot. Tinagabot ang panahon siling, hala, singgit ka mo kay Baal, basi ikarlagaw-lagaw to. Panawag ka mo, basi katulog si Baal. Pero wala gid si Baal na nagsabat. Pag-abot sa kapuno, panahon sa halag, nagampo si Elias. Nubo lang si Elias Ginoo, ipakita karon nga ikaw ang matuod. Ang recorder siling sa aton sa siling Elias, ala sige, plastar siyang halaran, ginkanalan palibot, dalong nga kanal, kagin plastar ang baka na ihalag. Siling ni Elias sa mga tao, bobo isang tubig, abo-buan eh. Ikatabubuhi magadiwat, habubuan man eh. Ikatatlo, bubuhi liwat, kinbubuan eh. Nag-awas ang tubig sa kanal ng Ampos, nagsabat ang Diyos. Pinaagis kalayo, ginkaon ang halag ni Elias, kag pagkatapos mga utod, apil ang natuna-tuna. Ang mga tao nagsinggit na ang Diyos, ang Ginoo ang Diyos. Dito nilang pumatunan, siling ni Elias sa mga tao, dakpanin nyo ang 800 sa mga tao. Kagdaga sa sila, gindakot ng 850, si Akab, arada, hari, way kapugong ba yan? Hindi ka kapugong. Kay kabalo ka mo, ang power sa isa ka leader, iso nagadipindi sa citizen nila. Kung ang mga katauhan hindi na gusto sa imo ay kasipahin mo. Hinumdum ka mo sa nakaging matatlo kasi man nasi Saad. Na presidente sang Syria, naglayas tungod ka hindi na konforme ang mga tao. Ano na matapos? Adakop pagdakop gindala dito sa pa. Pagdala sa sapa silang nilas, pamatya sila tanan. Huwag nabilin, isa-isa, patay. Unang hari, 19, 1-4. Versikulo 1, nagsiling ang blanca sulatan. Ginsugid ni Akab ang natabo sa iyang asawa si Jezebel. Kaya man si Jezebel, natingala nga panahon si kalaon, di na itong mga saserdote ka mga propita, suportado ka gobyerno to sila. Si Jezebel, di na to sila nagkadto, away pa sila dire. Sila ni Akab, ano pag-abot nila kaya nagkaramatay sila? Ginpamatay ni Elias na propita. Aba, perti kaakig ni Jezebel. Versikulo 2, nagsiling siya, ginpadala ni Jezebel ang iyang manugbalita kay Elias, siling sang manugbalita, pinagig, siling Jezebel pinagis manugbalita. Siling pa niya, maghimo sa akon sing subong ang mga Diyos, kag labi pa man kung hindi ko mahimo ang imong kabuhi, subong sang kabuhi sa isa sa ilabwas sa mga amo ining takna. Siling ni Jezebel. Was sa kusintak na,
Kung napatay ang mga saserdote kag propeta, ikaw man pagapatyo. Versikulo 3, yari diri. Kag nagtindog siya kag naglakat tungod sang iya kabuhi, kag nag-abot sa Beersheba nga sakop sang Huda, kag ginbilin didto ang iya lakat. Dumdumon naton nga si Elias propeta sa Dios. Probisan ta propeta sa Dios, hindi gid madula ang kahadlok sang tao. Diri sa aton diri tatang katripon, what isa sa aton mo ay kahadlok. Maabot kinaiya nga kahadlok ka man. Si Elias propeta sa Dios mo'y nagbatyag sa sing kahadlok sining panahon. Rayna ang nagsiling sinay. Pagkawas patay ka na Elias. Pagkabalo ni Elias nga utod, agoy palagyo siya dito sa Beersheba. Dito sa Huda nga igsoon. Versikulo 4, yari diri ang siling ni Elias. Kag nagkadto sa kamingawan, naglakat sa kamingawan, sing isa kaadlaw nga lalakton. Kag nag-abot, kag naglingkod si dalom sang kahoy nga inibro, kag nagpangabay siya sa iyang kaugalingon, nga mapatay siya kag nagsiling, tumana karon. O Ginoo, kuha ang akong kabuhi, kay hindi ako maayo pa sa ako ng hinikanan. Balikon ko. Si Elias, propeta sa Diyos. Si Elias, alagad sa Diyos. Abang sa panahon na may threat siyang kinabuhi, nagkadto siya sa bukid, sa Beersheba, kag naglakad bilin niya yung sulubon. Kag naglingkod dito si dalong sang kahoy nga inibro. Kag samtang siya dito nagampo sa Ginoo, kuhaan na lang ang akong kabuhi. Tungod kay ginbatyag ni Elias ang kakapoy sa pagkinabuhi sa kalibutan. Siguro halos tanan sa aton nagbatyag sang kakapoy sa sining kalibutan. Di ba? Damot ang problema sa kalibutan. Number 1 na problema maamo ang financial problem sa usapan. Why si bugas? Problema sa estudyante. Kag sa problema sa bana. Kag problema sa asawa. Problema sa ginikanan tungkol kay permil sang gagabaes. Di ba mo na sitwasyon ta? May kalipay ka pero sang ano lang? Laban gid problema. Siling ni Elias, Ginoo ko. Kuhaa ang akong kinabuhi. Gusto na ni Elias mga utod na magpahuway siya sa tanang nga kasubo sa sining kalibutan. Abilin niyo mga utod. Ako magasiling sa inyo. Kung ikaw andam sa sining kinabuhi nga ato ginakinabuhi karon, hindi nagakabagay nga kita maghibi sa isa ka tao kung mapatay siya. Pasalamat ta nga siya nagpahuway sa tanan na problema siyang kinabuhi, mga utod. Si Elias gusto na magpahuway. Mga siling ko sa mga bata ko, niko kung ako kay maabot mang gina, hindi ka mo maghibi. Kundi, batsagon ninyo ang inyong ginikanan, ang inyong tatay, igo lang nagpahuway sa pagpaabot, sa pagbalik sa Diyos. Kag kuning kaso, kita nyo video, kay pansak ko niya sa YouTube. Di ko na ko na Aster Bibot, kung ako ay hindi na ko, ang ibang kabataan ko, hindi na mang-hire, kamanugwali, kada gabi. No? Kundi baklan lang ka TV, butangan internet, kada adlaw, ang magwali, ang ara da sa lungon. Kay ara man sa YouTube. Yosef? Ipindot lang. Kita na ko sa YouTube. Ang bangkay ara da. Ang nagwali, among tag-iyas bangkay. Naamaw to. Tungod kay kitang tanan hindi exempted sa sina na bagay. Hadlok ka mapatay,
Bisan anong kahadlok kay mo mapatay ka lang gihapon mga utod. Apan ang pamangkot san o ini matabo. Muna siling sa isa ka balak sa Binisaya, ang kamatayon maoy suod nga higala. Kay mo uban-uban bisag asa ka. Bait paminawon kay kuhaon ka dili magpahibalo. Sa key text naton kay na balikod ko pagbasa. Versikulo 13, kag nabatian kong tingog gikan sa langit nga nagasiling isulat mo, bulahan ang mga patay nga nagakapatay kutob karon sa Ginoo. Ginilangit. Sino naghambal? Anghel sa langit nga nabatian mo. Ano kono? Ang kamatayon bala di malas? Sa tamo mo ay kaintindi sang kamatayon ito utod, perte nga hibe. Dito ko sa Antique, Batanon pa ko. Nagbisita kami dito sa Kulasi District Hospital sa Antique. May isa ka tao dito, ngayang bana, napatay, bisitahan sa mga kauturan, panahon sa hapon sa Bado. Ginamay-mayan ng yang sara. Pirtigid nga ibig. Mga otod, way madamti saksiman ng asawa ng sobrahan kay ibig. Patay man. Tungod kayo ay makaintindi kung ano ang ginatawag kamatayon. Siling sa manulunda sa Diyos, dito kahiwan, bulahan ang mga patay. Panawahan. Hindi dapat magkasubok. Bulahan, pero may sugpon. Nga kamatay sa Ginoo. Sa aton pa, kung ara ikaw nag-alagad sa Diyos, mga utod sa panahon sa imong kamatayon, ikaw anong pinakabulahan na tao. Ikaw ang pinakabuenas na tao na hindi ka na makasala. Kahit patay ka naman. Ang nagkasubo ng sinaya mga buhi. Pero ikaw nga tao na matarong sa tubangan sa Diyos, hindi na naiya problema mga utod. Padayon na mga teksto. Bulahan sa pagkamatod, siling sa records, Biblia. Nagasiling ang Espiritu, agod na magpahuway sila sa ilang mga pagpangabutlay. Tanawa. Bulahan kung ara ka sa Ginoo. Kay hindi ka na maglisod-lisod, hindi ka na magpangabutlay, kundi pahuway na lang ka till Jesus comes. Sana ini atong tod, kung napatay man siya, ito kung dapat siya nga siling nga, luoy si Kwan. Utod, kung masinta luoy si Kwan kayo napatay, sobra pati mo kaluoy. Kung may kang alakad sa Ginoo. Sa iya, okay kayo, sila niya magkapahuway sila sa ilang mga pagpangabudlay, kay ang ilang mga binuhatan nagasunod sa ilang. Ang katapusan na portion sa text, mga utod na siling, ang ilang binuhatan magaupod sa ila. Kanami, no? Abi ninyo kining ato mahimo nga kaayo sa atong isig katao, magaupod nga, hindi na malimtan sa Dios. Ang nagani nga mintras buhi kita, maghimo kita sing maayo sa atong isig katao. Hindi ta magsagi kapag tayupi sa ibang nga tao. Hindi ta sagi ka maritis sa kinabuhi sa iban. Hindi ta sagi panglibak sa iban. Hindi ta magdinaya sa iban. Hindi ta manapak, hindi ta magtunog sa katungod sa uban nga tao. Buhaton ang tanan nga maayo kay ining tanan nga nahimo nato nagasunod sa ato. Abi ninyo ining tanan na record sa binarian sa mga langit. Basugot ka mo kag sa hindi. Magpati man ka mo kag sa hindi. Ang tanan naton nga giho sa sining kalibutan, mga kauturan, na lista dito sa Book of Record
sa ginarian sa mga langit. Panahon sa adlaw sa pagbalik sa Dios hindi ta kareklamo na yan. Not unless na ang atong binuhatan karon nga dili maayo aton mahinulsulan before kita makaangkon sa kamatayon. Ang lisod oton kung why ka maghinulsol, pagpatay din mo, delikado ka. Unang Tesalonica 4:16, yari karon. Kag ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga ang singgit nga may singgit sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw siguro. Mangkot ko sa inyo mga kapatid. May napatay na bala karon nga nagkadto na sa langit. Luwas kay Moses. Kagtong pagkabanhaw ni Jesus, pagbugto ginawa ni Jesus. Why pa yan? Tanan ng mga patay, patihan na ninyo pag sa hindi. Ang Biblia nagambal, ara sa ilang lubnganan, karon mga kapatid. Ha? Ara sa ilang lubnganan. Amo gani na nga, ang ibang hadlo kay may patay. Ang pinaka-peaceful na lugar, mga utod, simenteryo. Adto ka dito, wagid, singgam mo sila yan. Wagid, kapangangkat away, kay man nga patay sila. Silig sa balang kasulatan, sa pagbalik sa Diyos, kay man ang Ginoo magabalik sa siling kalibutan, andam ka man o kundili andam, ang Ginoo si Jesus magabalik. Sa panahon siyang pagbalik diri sa kalibutan, ang tanan nga mga patay nga matarong banhawon sing una. Kung may una igsoon, may ara sing ikaduha. May first trip, kag may second trip. Ang tanan nga matarong banhawon sa Diyos sing una, mga kautoran. Amo na ng panahon nga ilang matagang taban ang goodness of God. Kay nagkalabanhaw na sila. Halin sa panahon ni Adan, hasta sa atong panahon, pilaayhan ka bilyon ka mga tao, ang mabanhaw sing una. Kag ako nagapati, kag ako nagapanghinaot sa binisyata, nga sa pagbalik sa Diyos sa sining kalibutan, kitang tanan diri, unta mga utod, maapil sa unang pagkabanhaw. Balikon ko. Kabay kong tani, nga sa pagbalik sa Ginoo, kitang tanan nga yari diri karon ng pamit, nagapamati. Maapil sa ginatawag na unang pagkabanhaw. Lingang kamuhaw. Ay, kamo gustong autor? Pagbalik sa Ginoo, di kamo gusto basi karon ng araw may kabuhaw. Mamangko ko sa inyo, sino gusto sa inyo mabanhaw? Pagbalik sa Ginoo nga, first trip. Sino sa inyo second trip? Why third trip niya? Kung natin yung duman mo ito. Dito ko sa anuling mga auto. Anuling, Rosario, Agusan del Sur. Ito nagligad sa bato. Bilib ko sa mga tao dito sa anuling. Damo sila. Sobra 200 ang membership. Magkabati sa mensahe na ipuntok, pusog ang ilang tingog. Amen! Pero diriya, kinabuhi na, pero why nag-amen? Hindi ka mo gusto makita si Boy? Pagbalik? Versikulo 17. Niyan kita nga buhi, nga
nga nabilin sa miton sing tingog, upod sa ila paibabaw, sa mga panganod, sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan, kag niyan may kaupod kita sang dalayon sa Ginoo. Sino kuno ang napatay kay Kristo banhawon si una. Pero dumdumo naton sa pagbalik sa Ginoo may mga buhi nga matarong. May buhi nga matarong. Kag ining buhi nga matarong siling sang record sa Biblia amo na ning mga tao nga hindi katilaw sang kamatayon. Kaangay ni Elias nga waay sa mapatay sang ginlalin sa Ginoo sa langit. Ini sila nga mga tao nga buhi mga utod sa pagbalik sa Ginoo nga matarong hindi katilaw kamatayon. Kag sila magakaupod kun magaupod sa tanan nga mga ginbanhaw sa Ginoo kag silang tanan nagadungan pakadto sa ginarian sa mga langit. Nasiling ko na why sing third trick. Only first and second trick mga utod. Kag ining mga tao nga mabangha nga dili katilaw sang kamatayon mga utod. Kaupod sa tong nagkalamatay nga nabanhaw mga utoran, magkinabuhi na sila sumala sa Biblia sa wala na sing tama. Why siya kamatayon? Amo inang ginatawag nga eternal life. Amo inang ginatawag nga eternity. Ang eternity, mga kautoran, dumdumo naton, na bisag isipon mo ang danang nga mga dahon sang kahoy sa bilog kalibutan. Isipon mo ang tanan nga mga sapat sa bilog kalibutan. Isipon mo ang tanan nga balas sa kadagatan. Kag ang ano pada nga pwede nimo maisip, that is not eternity, kundi beginning of eternity. Gusto ko sinabi. Ang eternity mga utod, botsing ganon, wasing katapusan. Tag amoy na aton handong bayan. Mamangkot ko sa inyo mga kauturan ng takna sa gabihan. Sino sa inyo nagahandong nga makaangkon sa ginatawag eternity abe? Kung di ka mo, okay man, yung pirit, kinuwang ninyo ba? O ano nga, pirit tayo lumutod. God is love. God loves us freely. Pero utod, panahon lang sa adlaw sa pagkom, dira na. Nga silutan sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nahigugma kanimo. Silutan ka tungod sa ginatawag justice sa Ginoo. Amoy na ang ato'y sa kautod. Hindi naton ang ayan kasuban. Dili kita magsaagi ka tiabaw nga tiabaw dira. Kaya nga, siya iya andam na. Siya iya matinumangon sa Ginoo. Kumusta kita iya? No? Kumusta kita nga buhi? Kadamo sa mga taong buhi, puros tanan mga abogado. No? Damo gid abogado. Ano ganin ang sa korte? Kung nato sa korte, tawag ano na siya? Hearing. Di karon mga tapo abogado, ano hearing mo? Dali ka rin hearing ka numero. Kung ano yung punto ko? Hearing like numero. Ako na mga auto. Ito mo nga ton, nga sa tubangan sa Diyos, kinahanglan kita magkinabuhi nga matara. Balikon ko, kinahanglan na ayo atong relasyon sa atong isig kataran. Hindi kay tahon na nagdiferensya sa boundary ninyo, awayan pa ninyo, kay sapsapan, kay sa kahon mo. Tanan mong kaigod, kontra mo. Otod, kung namo kita sinaya, hindi tatakos nga sa mga. Bosa sintak na sa gabi, sugiran ko mo. Experience the goodness of God. Experience natin ang kaayo sa Diyos sa atong kinabuhi. Bisan doon mag-agi sa atong mga kalisod, but still God is good. Bisan mag-agi ang mga problema sa atong kinabuhi, but still God is good.
Bisan magabot ang kaangay sining sitwasyon dumdum nato ang Ginoo maayo gyapon. Kay ang Ginoo nagapalangga kanato. Ang tanang nagbutang sa sing kalibutan para sa Ginoo may plano mga auto. Nga niya kuha siya kaya ang Diyos may plano. Sugilan ta kamo sa istorya katapusan. May isang binikanan nagpatawag siya sa pastor, perte nga hibi. Sige nga pastor, kanto kadi. Ampuy ang akong nga bata. Wow, kay grabe siya. At atong pastor, ampuan siya. Sino si pastor, Ginoo, kung imong kabulutong nga ayuhon siya, ayuha. Pwerte ka aking sabay, sa nanay. Nga, kung kabulutong sa Ginoo, hindi ka magsino pastor nga, kinangang Ginoo, ayuhon mo kayo. Wow, akit pa siya. Pero mga utod, utod ng istorya. Nauli ang bata. Pero after 20 years, nagkatos pastor, pastor, tama itong imo. Tami, kung ay mauli akong bata kang napatay, maayo pa. Kay naulian akong bata, karon na akong bata, ara sa death row. Sentensyado siya sa death penalty through electric chair tungkol kay nakahimo siya sa laod at tubangan sa gobyerno. Mga utod, kung ano matapos atong never blame God. Kay kita o kung ang Diyos may plano sa aton, kag ang tanan nga plano sa puro tanan maayo mga kapatid. Sini nga gabi, kabay, nang nakahatag ini sa mensahe sa aton, nga kitang tanan nangandam sa panahon sa iyang pagpapit. Kaya kaluwasan natin mga utod, ay nagadipindi ini, kung perte kadamo imong parinting nga magpangamuyo kanimo, no mga utod. Ang atong kaluwasan, individual mga kautoran. Nagadipindi sa imong relasyon at tubangan sa Diyos. Ang imong tatay hindi makaluwas sa imo, ang imong nanay hindi kaluwas imo, ang imong bana hindi makaluwas imo, ang imong bata hindi makaluwas imo, kabisan sinong tao hindi makaluwas sa imo, kundi ikaw lang sa imong relasyon, pagpakitano sa tubangan sa Diyos. Ang Diyos, magkakamayo sa ato siya, na sa Diyos. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.